Naririnig ba? Audible ba yung audio ko, warriors? Ayun, maraming salamat. So welcome to our scheduled writing session in your core subjects, Human Rights and CJS. So actually, ako yung speaker nyo ng Human Rights. Then, sa San Jose, ako yung speaker din nila ng CJS. But dito sa main, si Sir Michael yung last time na speaker natin. So, what we will do right now or for this session is we will have a Q&A. So gaya ulit ng alam na alam nyo na sistema, if your answer is alpha, so do react heart, emoticon or emoji. If your answer is bravo, kindly click the thumbs up emoticon. If your answer is Charlie, click the party popper emoticon. And if your answer is delta, click the clapping hands emoticon. Okay? So ganun lang rin naman siya. So I hope na everyone is okay and sana ma-encourage pa natin yung iba na kasama na umattend na para kahit papaano is kahit sila, 'di ba, makapag-review. Though I do understand their sentiments kung ba't yung iba ayaw rin umattend, pero dapat umattend kayo. Kasi unang-una, human rights and CJS, na nilalang nyo to. 'Di ba? Kung titignan nyo kasi dun sa LOs natin dito sa ating table of specifications, yung mismong mga objectives natin dito is not the same with other core subjects na ang learning ano nila is talagang analyzation, application, yung mga gano'n. Kasi the CGS and the human rights is more on understanding level. Yun talaga siya. Tapos kung titingnan nyo, napaka-specific pa ng ating mga ano rito sa ating TOS. But nevertheless, since part siya ng mismong criminal law and jurisprudence, so kailangan natin siyang i-review or i-refresh din sa inyo. And wag lang rin tayo masyado mag-expect in a way na marami bang lalabas diyan, o yun. To tell you honestly, alam natin na killing items lang ang possibly na included kasi kung magbabasehan rin naman natin yung sa TOS, alam naman natin yung mismong distribution of items or questions. Pero, huwag naman sana natin gawing reason yun or rational na, ay, hindi na ako attend kasi madali lang. Okay? So, para wala tayong maging problem, please encourage the others na umattend. Okay? So, with that, let me present again the table of specifications for the human rights education. So, ito po siya. We have here a 5 LOs, the 2.1 until to the 2.5. So, ayan yung mismong ano niya, coverage niya. Kaya nga, the focus of our typing for this afternoon is based on the TOS. Okay? So, let's start. So, first question, what are the twin requirements that constitute the essential element of due process? So, as always, I always remind you when it comes to the test taking skills para at least we are able to get the correct answer. Tama ba? Identify first whether the STEM is specific or a general question. And then after you identify the STEM or the statement, you check the choices. So, sabi niya rito, what are the twin requirements that constitute the essential elements of due process? So, in this specific STEM or item, the question is specific because it only asks ano yung twin requirements when it comes to due process. So, is it ALPA, due process of law and equal protection of the law, or BRAVO, procedural due process and substantive due process, or Charlie, notice and opportunity to be heard, or Delta, notice and substantive due process. So again, warriors, may I see again your answers? Nakita ko pa na alpha kayo. How about the others? Merong sumagot ng bravo. How about the others? Anong sagot natin? Alpha and bravo lang ba talaga ang kinukonsider nyo na correct answer dito? Please take note ha. The question is, it only asks the twin requirements. So when we say twin requirements, from the word dalawa at requirements, huwag tayong malilito kasi ang karamihan ng sagot nyo is alpha, di ba, and bravo. Pero kung sasagot yung bravo, dapat ang magiging tanong natin doon is, what are the two types of due process? Tama ba? O yan. Yun yung sinasabi natin. Sabi ko sa inyo, pag nagbibigay ako ng tanong, always analyze the STEM. Kanina puso kayo ng puso dyan. O yan, finally. Di ba? Yes. The correct answer here is Charlie.
Because kung isasagot mo yung alpha, hindi naman yung tinatanong kung ano yung legal requirements, di ba? Alpha. Hindi rin po pwedeng Bravo. Because when we apply the process of elimination, hindi naman tinatanong yung two types of due process. The question here is the twin requirement. So the correct answer there is the notice and the opportunity to be heard. Please go back sa mga naituro or naisabi ko sa inyo during our review session. Anong sabi natin? When we simply define due process, sabi doon, it is a legal requirement which has a concept of it hears before it condemns. Tama ba? So the word or the concept of hear there is about the notice. Tama ba? Yung mismong it hears before it condemns, sabi nga natin. And at the same time, the opportunity to be heard there is magkaroon ka ng pagkakataon to go with the process such as the criminal proceedings. So kung titignan nyo, hindi niya in-specify na twin requirements under procedural. Tama ba? But hindi ibang sagot doon, kundi yung Charlie. Okay? So, ayan, nasad tuloy sila bigla kasi mali yung sagot. Unang tanong pa lang, mali na. Kayo talaga. So, pero do you get my point or na-analyze ba natin nung after na ma-discuss? Kasi that's what matters most. Whether kung hindi man natin nakuha yung tamang sagot, pero at the end, kung na-analyze natin specifically kung ano yung tinatanong ng STEM, yun yung pinakamabuti. Para kung matanong man siya, di ba, alam na natin. So, clear ba tayo doon, warriors? Okay, very good. So, don't be sad, okay? Huwag yung take personal. Ay, mali kami. Unang tanong pala. The reason kung bakit tayo nagtatay is para ma-refresh or ma-review kayo. Okay? Next question. Which situation best illustrates due process of law? Is it alpha, a person is immediately imprisoned without trial? Or bravo, a suspect is given notice of charges and the opportunity to defend himself in court? Or Charlie, a government official decide a case without hearing both sides? Or Delta, a person is punished based on public opinion? Okay? So most of you answered bravo. So let's see, what's the correct answer? So yes, you got the correct answer here. So at least nagkakaintindihan tayo. Diba? So there is a concept of due process if the twin requirements will be observed. If the twin requirements of notice and hearing will be adhered. O at least yan, nakuha nyo siya. Kasi tama, notice. O kaya nga, di ba? Aminin man natin, ini-inform sila pertaining to dyan. At even the accused, binabasahan siya ng sakdal, di ba? That's notice. And yung opportunity to defend himself, that's part of the hearing. Di ba? Doon sa criminal proceedings, merong trial. So with that, merong due process of law. Kasi yung Alpha, Charlie, Delta natin, those statement describe or demonstrate yung inadherence sa due process of law. Okay? So clear ba tayo dyan, warriors? Matingin nga ako ng reaction or response kung naintindihan. Yes, very good. So another question, in what particular instance below can a person be deprived of life, liberty, and property? Is it alpha? When a person is denied by the equal protection of the laws? Or bravo? When the provision of life, liberty, and property of a person is provided under the observation of due process of law? Or Charlie? When the deprivation is provided by the state? Or Delta? When the constitutional right of a person is violated? Okay. Lahat kayo may tama. Okay, I mean, tama yung sagot. Oh, don't get me wrong, please. So, tama yung thumbs up or like na yan. Nako, ha? So, sabi ko nga sa inyo, the right to life, the right to liberty, and the right to property are not an absolute rights. Diba? Merong limitation yan. It can be suspended, it can be limited, it can be prevented, or pwede tayo prohibit to exercise those different rights that we have provided by na merong observance of due process. Okay? So, clear tayo dyan. Kasi yung ALP, wala namang kinalaman yun dun. Because sabi nga natin, that's equal protection of the law. Okay? Yung Charlie, wala naman tayong usapan na the state has the authority to deprive yung mga yan, di ba? Naka-base dapat yan dun sa legal requirement of the law, which is due process.
At when it comes to Delta, hindi rin naman uubra na when the constitutional right of a person is violated. Kasi nga, meron tayong constitutional guarantee under the Article 3 Bill of Rights in the 1987 Philippine Constitution na itong mga rights na to must be observed talaga at all times and fairly and equally na ma-exercise ng every Filipino citizen. Okay? So, clear tayo doon and tama naman kayo doon. So, we will proceed to the next question. So next question is, the legislative branch of the government enacted a legislation that grants certain tax incentives and privileges to one racial group while excluding others. So what constitutional right has been violated? Alpha, is it due process of law? Or Bravo, is it equal protection of the law? Or Charlie, procedural due process? Or Delta, substantive due process? Okay. Again, go back with the stem or with the given statement. Okay. Analyze. And obviously, in this specific statement, this is a specific question. Hindi niya tinatanong kung anong types of due process ang na-violate or hindi na-observe. Pero ang tinatanong niya is the constitutional right. Kaya dun sa mas sumagot ng Charlie at Delta, pili tayo ulit between Alpha and Bravo ng tamang sagot. Yan. So you have the opportunity again para mamili. Kasi, clarify na natin. In this question, we are not asking kung anong due process or type of due process ang hindi na-observe. Nakuha ba? Pero ang tinatanong niya is the constitutional right. So, the constitutional right has something to do with the legal requirements. Babalik kayo dun. So, Alpha Bravo, hati ang sagot ng nakararami. Huwag nyo na ipilit yung clapping hand. Sabi ko nga, mali yung Delta. Huwag nyo na ipilit yung party popper kasi mali yung Charlie. Bakit mali? Kasi hindi naman tinatanong dyan, warriors, kung anong types ng due process ang hindi na-observe. Pero tinatanong niya, anong constitutional right na violate? Okay, very good. Yan. That's bravo. Try to imagine this, what did the legislative branch na ginawa niya? So, naging action ng isang specific law and at the same time, granting yung tax incentives and privilege, kanino lang applicable? For a one racial group? Ganun ba ang concept natin ng equal protection of the law according to the constitutional right na meron tayo? Di ba hindi? So sabi nga natin, when we say equal protection of the law, it is a legal requirement or a legal requirement, sabi nga natin, or a law requirement which, di ba, impose yung fair and equal treatment to everyone, regardless of your race, regardless of your social status in life, regardless whether you are a babae or lalaki, di ba? So that's the concept of the equal protection. So hindi po pwedeng applicable lang at intended lang itong legislative act na to para sa mga specific group. So to say na merong equal protection of the law, it should be applied to everyone. So the answer there is bravo. Nakukuha? So, malinaw ba yon? Malinaw ba yung explanation natin doon? Di ba yun nga example ko sa inyo during our review session? Hindi mo pwedeng sabihin or i-deny yung rights ng tao to file a case to a proper court for the reason na mahirap siya. Diba? Hindi pwedeng i-limit yung right niya na yun kasi constitutional right niya yun in the concept of equal protection of the law. So that same goes with sa application ng imposition ng batas. So sabi nga natin, it must be applied to everyone equally and fairly. So kung magkakaroon ng certain law para sa mga specific group na to, that would be very unfair. Unfair on our end and unfair to them kasi bakit sila lang? Akala ba natin, usapan natin lahat tayo may individual rights. Lahat tayo, when we say human rights, it is our entitlement. Diba? So dapat walang any discrimination. So the answer there is bravo. So are we clear with this specific item or question, warriors? Patingin nga ako ng responses kung nasusundan natin at nagkakaroon tayo ng nagkakaroon ng clarificatory para at least, yan, okay tayo. No? So, yun yung concern kasi, kailangan maintindihan nyo to kasi malay ba natin kung ang lalabas is somehow na talagang nakasenaryo based.
So, practice test na natin to. Basta ang importante, whether mali man yung unang sagot o we analyze yung statement. Pag sinabing tamang sagot, isipin natin o inote na natin na eto pala yun. Iba kasi yung usapan sa due process. Sa due process pala kasi, ang kailangan doon ma-observe yung proper procedure. Sa equal protection of the law, if that is the procedure, dapat it must be applied to everyone. Kung may specific law na ini-impose at ini-enforce dyan, lahat covered tayo. Hindi po pwedeng para lang yan sa mayaman, para lang yan sa mahirap, or sa kung ano man yung status na meron sila with their life. Okay? Next question tayo. So, why is due process essential for both the accused and the state in criminal proceedings? So, kaya nga kung mapapansin nyo, wala namang sinabi na applicable lang ang due process para sa accused. Diba? Kung titingnan nyo yung mismong Section 1 under the Article 3 Bill of Rights, o diba? Yun yung ano natin. Wala naman sinabi, an accused can't be deprived of life, liberty, or property without due process of law and equal protection of the laws. Wala naman sinabing ganun. So, both end of the accused as well as to the state, they must receive the same process. Ma-observe dapat yung due process na yan. So, sagot ng karamihan ay clapping hands or delta. Tingnan nga natin yung sagot. Very good. So, yun siya. Diba? Kasi unang-una, aminin man natin, both accused and state have the opportunity to be heard during proceedings, to present yung pinaka-pieces of evidence and claim na meron sila, and talagang ma-examine. And the purpose of that is for a fair arbitrary judgment. So that's the concept of due process, sabi nga natin. Alam nga naman pwede ba na applicable lang yung sa accused? Siya lang bang pwede mag-present ng kanyang evidence or claim? Siya lang ba ang pwede consider ang rights? Hindi. So both yan parehas para ma-attain yung fair and equal, di ba, arbitrary judgment. Lalo na ang korte natin, sabi nga as part or pillar of the CJS is the arbiter of the criminal justice system. So hindi mo ba yung alpha? Hindi rin po pwedeng Bravo at lalong hindi rin pwede itong Charlie. Hindi po pwedeng mag-set ang court na i-disregard itong procedure na to. Nire-require niya nga na dapat meron due process eh. What more pa in a criminal proceedings? Clear ba tayo rito, warriors? Patingin ako ng responses kung tayo ay nagkakaintindihan. Ayun, maraming salamat po sa mga nag-response or nag-react. Next question tayo. O yan. Since we're talking about the constitutional right pertaining to due process and equal protection of the law, so which specific section under the Article 3 Bill of Rights in the 1987 Constitution states or provide yung constitutional right na yan? O, tama. Ang galing, may mga tama sila. Naku, palitan nyo yung sagot. Yung mga hindi pa nakakuha ng tama, palitan nyo yan. Okay, yan. So the answer here, sabi nga natin, is alpha. Diba? Nandun yan sa section 1, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Diba? Nor shall be denied of the equal protection of the laws, sabi nga natin. So, section 1 yan. Kasi section 2, yung right nyo against unreasonable search and seizure. Yung section 3, yun yung right nyo to privacy communication. Tama ba? Oh, so, section 1 yan. Next question. Pasensya na kung medyo maliit na dahil mahaba ang ating tanong, pero ano nyo na lang, zoom out nyo na lang sa mga screen na meron kayo. So the question is, a city government passed an ordinance that requires all public transportation drivers to undergo annual drug testing. Then another ordinance was passed and requires only drivers belonging to a particular ethnic group to undergo additional psychological examinations regardless of their driving records. Which action, based on the given scenario, shows a violation in the constitutional guarantee of equal protection of the laws? Alpha, requiring additional psychological exam only for drivers of a particular ethnic group without a substantial government justification. Or Bravo, requiring annual drug testing for all public transportation drivers because of public safety concerns. Or Charlie, requiring drivers with multiple traffic violations to undergo additional safety training before renewing their licenses.
or Delta, requiring applicants below a certain age to meet stricter licensing requirements based on a road safety studies. So unang-una, very good kasi walang sumagot ng Charlie at Delta. So, wag niyo kung aasarin na pipindutin niyo yung clapping hands diyan sa party popper, kilala niyo. Ayun, oh, makukulit na sila. Mr. Gutierrez, o yan. Si De Los Santos din. Sumunod pa. Kanina nakapuso-puso na nga. Oh, kasi if we're going to apply the process of elimination, tama lang natanggalin natin yung Charlie at Delta. Very good kayo doon. Okay? But between Alpha and Bravo, kung i-analyze natin, ang tamang sagot dyan, yun na, ano daw yung given statement or scenario dyan na naka-violate ng constitutional guarantee ng equal protection, ito yung Alpha. Very good. That's the correct answer. Kasi yung Bravo, sabi nga dyan, oh, di ba? The ordinance primarily, ang purpose niyan is to undergo them in an adult drug testing, di ba? For the purpose na makita kung ano ba to, bumabatak ba tong mga ano natin, mga drivers natin ng public transport? O, kasi for public safety concern. Pero yung additional or another ordinance intended yun na magdagdag ng psychological examination dun sa isang specific ethnic group ng mga drivers. So, dun tayo X. That's a violation of equal protection of the laws. Okay? Unfair yung application and treatment ng in-impose or in-enforce na batas. So the answer there is ALTA. Okay? Very good. Next. Sorry na ano lang lahat, pero the answer there is ALTA. Next. A government agency revoked a business permit after conducting an investigation. The owner received written notice of the charges and was allowed to present evidence and was given a written decision explaining the basis for the revocation. Based on the given scenario, what type of due process is being observed? So, ang tinatanong, specific types of due process. So, tatanggalin na natin yung Charlie and yung Delta. Kasi yung equal protection, alam niyo naman kung ano yan. At hindi rin pwedeng isagot yung Alpha because obviously, isa lang ang tamang sagot. Between Alpha and Bravo, ano yung na-observe dito na type of due process? Okay, very good, warriors. The correct answer there is Bravo po. Why? Kasi unang-una, what's the reason kung bakit na-revoke? So, meron pong lawful or valid reason, kaya nga binigyan siya ng notice para malaman niya, ito yung reason for the revocation of your business permit. And at the same time, that business owner was given an opportunity to present yung sagot niya or ebidensya niya. At doon sa revocation, mayroong explanation bakit ito yung decision. So, nasunod yung proper process, kaya may procedural due process. Di ba? Sabi nga natin, in procedural due process, the methods, the manner, the process, the system is observed or being adhered. Kasi kung substantive due process yan, alam natin na it's not after to the process or to the method, but the focus of the substantive due process is the imposition or the enforcement of the specific law, which is na dapat na sinasabi nga natin na fair, it's not contradictory to the Constitution, di ba? Hindi siya contradictory dun sa mga constitutional rights natin, and dapat pag in-impose or in-enforce sa lahat, the purpose of this is hindi ma-violate yung mga rights na meron tayo. So, kaya hindi yan Alpha kundi Bravo. Very good. Next question tayo. A specific law prohibits all residents from leaving their homes after 6 p.m. regardless of age, occupation, or circumstances. The lawmaker justifies the measure solely as a way to reduce traffic congestion. Thus, the given scenario violates the concept of substantive due process. Alpha, yes, because the lawmakers are unreasonable. Or Bravo, no, because the purpose of the law is to regulate the traffic flow. Or Charlie, yes, because the law is not fair and reasonable. Or Delta, no, because the lawmakers is after with the safety of all the residents. So, i-clarify lang natin. Tanong meron na specific na batas ng purpose or provision niya is pagbawalan yung mga residente na lumabas na ng bahay after 6 p.m. onwards. Regardless of their age, regardless of the occupation of the residents, or regardless of their given circumstances. So,
Sinabi doon, ang justification ng mga lawmakers is for the purpose of reducing the traffic congestion. That's why that specific law is na-impose or I should say, na-implement or na-enact. Ngayon, tinatanong lang doon sa tanong, na-violate ba yung concept ng substantive due process? Yes or no? The answer is yes. Tama ba? Pero we have two yes answer here. The Alpha and Charlie. Alpha, Charlie. May I see again your answer, orders? So, merong Alpha, merong Charlie. Okay. So, tatandaan natin, when we're talking about a substantive due process, we are not after kung reasonable ba or hindi reasonable yung gumawa ng batas. Pero sabi nga natin, the substance of the law itself ang kailangan na ma-observe. So, Charlie po siya kasi unang-una, hindi man lang ba na-consider yung mismong batas na yun bago maisabatas na paano yung mga nagtatrabaho ng gabi, paano yung mga pang night shift, paano kung may emergency, something like that, between that ano. So, pinoprohibit na silang to go out after 6 p.m. onwards. So, kung titingnan natin, hindi nasunod yung concept of the substantive due process kasi unang-una, unfair. 'Di ba? That would be very unfair for those manggagawa or employees na itong schedule ng trabaho ng pasok. Tama ba? That same goes, 'di ba? Yung dun sa mga individuals na sabi nga natin, may given circumstances na paano kung between 6 p.m. onwards, ito yung emergency, ito yung naging situation. So what will they do? So ibig sabihin, if they still want na go outside or to go outside, na violate nila yung law, violator sila. Oh, hindi naman pwede yun. 'Di ba? Sabi nga natin, the right to travel, kung saan i-consider at i-connect natin yun. So, hindi po nasunod. Kaya tama. May violation po or hindi na-observe yung substantive. Okay? Hindi po pwedeng alpha kasi hindi naman natin inaano doon yung sila yung gumawa but not to the extent na concept kasi yung tinatanong natin. Hindi rin pwedeng no. Alam nyo yan. Okay? Very good. Next. So, nandun na tayo sa learning objectives pertaining sa custodial investigation and yun, sa rights ng detained person, arrested, at yung yung suspect. Oh, yan. Which action violates the Anti-Torture Act? Okay. Not informing the suspect of his rights, not providing legal assistance to the suspect, recording an interrogation without the knowledge of the suspect, or D, humiliating the suspect to force a confession. Very good. So, wala namang ibang sagot dyan na tama, kundi yung delta. Anong klaseng form ng torture yung nangyari rito kay biktima? Physical or psychological? Kung sasagot kasi hindi pala kayo makakasagot, sorry. Pag thumbs up, physical torture. Pag thumbs down, psychological. Sige, ganun na lang kasi hindi pala kayo makakasagot. So, what is specific type of torture yung na-attain ni suspect here? Is it physical or psychological? If your answer is physical torture, thumbs up. If your answer is psychological torture, thumbs down. Okay, hati pa rin yung grupo, no? So, humiliation somehow would affect our psychological aspect. So, humiliation or intimidating the suspect is a form of psychological torture for the purpose lang na makumpel mo siya mag-confess. So, ito yung specific torture rito, di ba? So, pero hindi nga siya yung common na physical. Kasi when we say physical torture, sinuntok mo, sinipa mo, di ba pinagkukombo mo siya dyan, FPJ, ano ba yun? Yung uppercut, gano'n, mga gano'ng bagay. You suffocate him. Sinunog mo, di ba? Or yun, yung sinasabi natin na in-electric shock mo siya. Yung mga ganyan, that's physical. Pero kapag psychological torture, as per Anti-Torture Act natin, 9745, di ba, RA, sabi nga natin, yung merong threat, di ba? O kaya naman, yung sa interrogation, talagang sobra yung ginawa mo interrogation to break the person's will. O talagang yung tao is masiraan na ng mabait. In-intimidate mo, humiliate mo. Diba? So, those are forms of psychological. Kasi as per Anti-Torture Act, bawal ang mga ganitong forms of torture. Okay? At kasama yung sa right, the suspect, detained, and arrested person. Hindi ko lang siya napasadahan. Though alam ko naman ding alam nyo kasi yun, pero kasama siya sa TOS. Okay? Next question.
A confession obtained through torture is generally, alam na alam nating sagot dyan. Walang magkakamali sa atin dyan. Section 12, tama ba? So, alam na alam natin. Eh, bakit may sumasagot ng clapping hands? Wala ko alam natin pare-parehas. Ayan. Charlie yan, syempre. Matik po yan, tama ba? Invalid and inadmissible. Anong basis, ma'am? Section 12, Article 3, Bill of Rights. Tingnan nyo doon kung anong paragraph yun. Pero matik yan. Sabi nga natin, no torture, force, intimidation, threat, violence. O, ultimo yung paglalagay sa kanila in solitary confinement and incommunicado, bawal yun. Diba? So, matik, those are inadmissible in the court as an evidence. Next. What does Republic Act number 7438 require from arresting or investigating officers? ALPA officers must provide legal counsel only if it is specifically requested by the detainee. For Bravo, officers are required to inform the detainee of the charges and ensure the detainee understands their rights and the investigation. Or Charlie, officer must inform the arrested person of their rights and provide legal counsel if the person cannot afford one. Or Delta, officers do not need to inform the detainee of their rights if they believe the detainee already knows them. Tanggalin ng Alpha, tanggalin ng Delta. Matitira ang Bravo at Charlie. So, yung iba may sagot na Bravo, yung iba Charlie. So, anong tamang sagot? Kindly analyze yung choices natin between Bravo and Charlie. Anong sagot? Oh, yan, let's see. So, the correct answer here, warriors, is Charlie. Bakit? Parang parehas lang eh. Ano ba yung pinaka-specific na provision ng 7438? To have a competent and independent counsel, preferably of his own choice. Tapos meron ka rin yun. If the person cannot afford counsel, one must be provided. Napakalinaw. Hindi niya lang sinabi na bibigyan siya, a-assist siya na magkaroon ng counsel. Tama ba? Hindi lang sinabi na inform siya. Pero, what's the sense? Sabi nga natin from arresting or investigating officer, the correct answer, pinaka-best answer dyan is Charlie. Nakakuha? So, yun po yan. Kasi, meron nga nakalagay doon officers are required to inform the detainee of the charges and ensure the detainee understand their rights and the investigation. Dahil anong sabi doon? Anong sabi karugtong noon? Anything he or she will say will be used against him. Yun yung nakalagay. So dahil kulang yung Bravo nyo, ito yung pinakatama, yung Charlie. So the best answer here is Charlie. Nakukuha? Kasi obvious yung Alpha at saka Delta, mali yung mga yan. Kahit sabihin nga natin na alam niya yun, kailangan pa nating inform. Hindi niya pwedeng i-request ng ano yung rights ko, sabihin mo nga, bulong nga. Oh. Di ba? Hindi naman pwede yun. So, between Bravo and Charlie, the correct and the best answer is Charlie. Okay? Buti na lang yung iba naka-party popper. Nagpalit rin yung iba kanina nung nakita. Very good. Next. So, ito hindi natin nabanggit, pero mali natin kung lalabas. Diba? So, what are the penalties for an arresting officer who fails to inform an arrested person of their rights according to the RA 7438? A fine of 1,000 and suspension for 3 months, a fine of 6,000 or imprisonment of 8 to 10 years, or both perpetual absolute disqualification for repeat offenders, or Charlie, a formal warning issued along with mandatory training sessions to address and correct the issue, or Delta, imprisonment for less than 6 months. So kung hindi nyo man kabisado, yung sagot ng karamihan is Bravo. Actually, that's the correct answer. Yan po talaga siya. So sabi nga natin, what's the purpose kung bakit meron tayo 7438? To strengthen and to enforce yung sinasabi, yung na constitutional right ng suspect or arrested and detained person under Section 12. Kasi under Section 12, dun sa Bill of Rights natin, wala kayong makikita na any imposition of penalty doon. So, to give effect kung ano yung sinasabi and to protect yung constitutional right na yun, na-create or na-enforce at na-implement sa 7438. And as per the provisions of the law, nung mismong yun, 7438, the answer is Bravo. Okay? 6,000, a fine of 6,000 or imprisonment of minimum of 8 years and maximum of 10 years
with perpetual absolute disqualification. So alam naman nga natin na perpetual absolute disqualification yan, as per the RTC, ang tinutukoy natin doon is you are disqualified or mawawalan ka ng right na, di ba, to run for a public election, yung gano'n, to hold for a public office or employment, even minsan yung karapatan mo to vote and to be elected as public office, so kasama yun kung sakali. Kaya the answer here is bravo. Okay? Next. So what is the legal consequence if a confession is obtained from a suspect while they are being held in a secret or incommunicado detention place? 'Di ba? Mismong Section 12, mismong 7438 may provisions about this na you cannot put them in a secret or incommunicado detention place or a solitary confinement. So what will happen? Since alpha, the confession remains valid if the suspect eventually signs a written waiver later on. For Barabo, the confession is considered still valid as long as competent lawyers present. For Charlie, the confession is admissible in evidence regardless of whether the statement is true. For Delta, the confession can be used by the prosecution provided they offer the suspect compensation. Violation ng rights yung ilagay sila sa secret or communicado detention place. Tama ba? So whether the statement is true, whether there is a competent lawyer during that time, di ba, matik yan, yung confession na yan ay hati na naman sila. Charlie tayo mga kapatid. Bakit? Kasi violation ng rights nila yun. Hindi mo pwedeng sabihin, nakaharap naman yung abogado eh. Oh, merong problema yung abogado na yun kung sakali. Diba? Yung mismong karapatan ng kliyente niya, hindi niya alam. Diba? So as per the Constitution, as per the provisions of 7438, mali yun eh. Sumatik yan, inadmissible yan to be presented as an evidence in the court. Hindi magmamaterialize yung alpha. Hindi rin magmamaterialize yung bravo. No. So may problema dun sa lawyer kung sakali, pag ganun yung hinayaan niya. Lugi yung kliyente niya kung ganun. Di ba? Kasi hindi niya alam yung rights ng client. So the answer here is Charlie. So very good. Next, a suspect gives a confession without a lawyer but claims they did it voluntarily. Should the court accept this as an evidence? A suspect gives a confession without a lawyer but claims they did it voluntarily. Should the court accept this as an evidence? O, anong usapan natin? Kakasabi ko lang. Yes or no? Na? Yes or no? Dalawa lang yung no dyan. So, anong sagot natin? Very good. Eto siya. No, of course. Protected yan under the Constitution. You must be assisted by your competent and independent or legal counsel before you confess, di ba? Para nga ma-observe yung rights mo at maibigay. So, kahit sabihin mong voluntarily namin ginawa yun, wala namang in the presence of lawyers. Sabi nga natin, that's the requirement. X pa rin yan na gamitin nyo as evidence laban sa kanya. Okay? Next. Which statement best explains the importance of the rights of persons under custodial investigation? Ano nga ba yung importance? Bakit merong rights of person under custodial investigation? Said Alpha, they ensure that evidence obtained during the investigations comply with constitutional requirements. Or Bravo, they protect individuals from coercion, abuse, and violations of their fundamental rights. Or Charlie, they promote fairness and accountability in the conduct of criminal investigations. Or Delta, they uphold human dignity while balancing the interests of the law enforcement and justice. So, ma'am, parang tama lahat. Yes. Pero ang tinatanong nga natin rito, best. So, meron diyang iisa na tama or pinakatama or pinaka-best answer. Patingin nga ako ulit ng sagot niya. Ano yung mga sagot natin, warriors? Okay, very good. Para sa mga ang nilista ay bravo, may tama kayo mga kapatid. Tatandaan natin, what's the purpose kung ba't meron silang right? To protect them against ma'am na ma-violate yung rights na meron sila. That's the only purpose. Di ba? Yung Charlie, yan yung purpose on the end nung magkakandak ng custodial investigation.
part yan ng law enforcement or ng mga law enforcer. Dapat fair yung pagkakandak, not accountable. Oh, by doing, how will you do that? Unang-una, you consider their rights. Sabihin mo, the fact na ina-arrest mo yun, sa state mo na kung ano yung mga karapatan niya. Di ba? By doing that, also, you value the human dignity nitong suspect and you observe the proper administration of justice, sabi nga natin. Pero ang pinaka-correct dito is Bravo. Kaya nga rights of person under custodial investigation. That's the only reason. Okay? Next. Police officers obtained a search warrant that clearly specified the items to be seized. During the search, they confiscated several documents and electronic devices. What specific constitutional rights under the Bill of Rights was violated? O, alam na alam nyo ito eh. Memorize nyo, ito yung section 2. Kahit siguro pagmulat ng mata nyo, tinanong kayo, what section 2? Anong right na meron ka doon? Very good. The answer there is the right against unreasonable search and seizure. So, bakit naging unreasonable yan? Kasi una-una, there's a warrant pero hindi na-specify yung items to be searched and to be seized. So, we could simply say na valid yung search warrant na yan pag na-observe itong mga sinasabi natin na requirement. Tama ba? So, the correct answer there is alpha. So, bakit naman kayo napunta sa right to freedom of speech? Oh, tas bakit naman Bravo? Kasi ma'am, meron pong electronic device. Oh, right to freedom. Oh, hindi nandun na nga yung first, kinonfiscate lang. Oh, bakit kinonfiscate? Kasi merong warrant, pero hindi specifically in-state, ano i-confiscate? Oh, kaya tingnan nyo, anong kinonfiscate nila? Dokumento, may electric device, kasi nga hindi naman nakalagay doon kung ano dapat ang isi-seize at isi-search. So, ibig sabihin, yung warrant na yun, invalid yan, unlawful yan. Nakuha? So, anong na-violate na karapatan mo? Etong right against unreasonable search and seizure na meron ka. Okay? Next. Why does the Constitution require searches and seizures to be reasonable? Because alpha, to balance the government's interest in law enforcement with the individual's right to privacy. Or Bravo, to ensure that criminal investigation conducted are competent, efficiently, and lawfully. Or Charlie, to guarantee that all evidence gathered by police are lawful so that it will be admissible in court. Or Delta, to allow courts to supervise all police activities are lawful and valid. So, ma'am, yung parang di lang namin nakikita na tamang sagot dyan yung Delta. So, ano ba yung pinaka-requirement ng Constitution natin on why is it pinoprotektahan niya yung right natin against unreasonable searches and seizure? Wala pa. Ay, bakit gano'n? Na-turn kayo in between. O, yun. Wala na bang ibang sasagot dyan? Or wala na bang ibang sagot? Diba? Ano? So, siguro na, eto siya. So, alam kong sasagot yung Charlie, but the correct answer there is alpha. Ayun, nakahuli ng pindot. Okay, paano? Tingnan nyo to. Unang-una, who conducts the search and seizure? The law enforcer or the searching officer. Considered sila as a state agent. Tama ba? Anong meron sa mga searching officer na to? Authority and power. Tama ba? So kung titingnan mo, nai-intrude yung privacy mo Saan? Sa sarili mo, kung sinerch ka nila. Pangalawa, nai-intrude yung privacy mo sa documents na meron ka. Nai-intrude yung privacy mo when it comes to your domicile or houses. Tama ba? Hindi naman usapan dito na mag-search kayo ng valid and lawful para merong evidence. Tama ba? Pero the purpose of the Constitution is hindi para magamit yun as evidence sa korte, pero maprotektahan yung individual privacy mo sa sarili mo, pera na lang kung binigyan mo ng consented search at pumayag ka, okay? Or sa dokumento na pwede nilang halugugin, or sa bahay na papasukin nila na bahay mo. Sagot dun. Hindi after yung Constitution natin para madiin ka kasi lawful tong evidence na to. Tunog.
parang tama man yung Charlie. Pero tatandaan nyo, ang usapan natin rito, yung right natin against unreasonable search and seizure. Pwede lang nilang invade yung privacy natin sa atin. Na-search tayo personally, kapkapan tayo, sa documents na meron tayo, sa houses na meron tayo, kung valid yung search warrant na i-deliver or isi-serve nila. Nakukuha ba? So tunog, maganda mang pakinggan yung Charlie. Huwag nating ilalayo yung concept ng tanong na, ano ba yung garantiya ng karapatan ko para hindi ako ma-violate na ma-unreasonable search and seizure? Yung privacy mo. Di ba? Kaya please, huwag kayong malilito. Sabi ko sa inyo, kapag meron akong binabatong tanong, i-analyze nyo mabuti, di ba? Yan sabi ko sa inyo, paalala ko lagi sa inyo yan. Okay? So next tayo, ang importante, alam nyo kung ano yung tamang sagot. So doon tayo lagi. Sabi ko do not take personally. Importante, pare-pares na nating alam yung tamang sagot kung matanong man po or ganito man yung concept ng tanong na lalabas. Next, which constitutional right is involved when police enter a home without legal authority? Yan, napaka-basic. Siyempre, wala naman sigurong lilihis ng landas sa atin. So, nandun na yung home, tapos walang legal authority. So, meron pong violation ng right mo against unreasonable searches and seizure. Okay? O kaya nga, anong na-invade dun sa bahay mo nung pumasok sila? Your privacy. So, in connection dun sa naunang tanong, yun talaga yung pinaka-guarantee ng Constitution sa karapatan natin na yun. Okay? Next, is the right against unreasonable search and seizure is considered as an absolute right? Anong sagot nyo? Is the right against unreasonable search and seizure is considered an absolute right? O, anong sagot ninyo? Patingin nga. Ayun, nalito na sila. Please, walang sasagot ng Alpha Bravo. Bakit, ma'am? Hindi tinatanong dun sa tanong kung yung statement ay tama or mali. Di ba? So, nalito na naman yung karamihan sa atin, mga kapatid. Parang tinatanong nila, uy, absolute right ba ang meron pag sa right natin against unreasonable search and seizure? Ay, hindi ata. Ay, oo ata. So, answerable ba yes or no? So, pero ang sagot na natin dyan, tama kayo. No, hindi. Di ba? Sabi nga natin, hindi yan absolute. Kasi nga, kung merong nilapag na search warrant, ako ka, o di, tapos ang usapan natin dun. Ganun siya. O kaya, wala nang search warrant, pero umuo ka naman. Diba? O, pasok yun sa warrantless search. O, ano pang habol mo nga naman din. So, it's no. Hindi po siya absolute. Pwede yung malimit, pwede yung ma-prevent, pwedeng magkaroon ng intervention dyan. Kasi nga, hindi mo siya magagamit lalo na kung meron silang tangan-tangan at bitbit na valid search warrant. So, tandaan na, pag ganito yung tanong, is the right o answerable by yes or no. Para pag ganito yung tanong, the right against unreasonable search and seizure is considered an absolute right. The statement is, doon tayo sasagot ng true or false. Clear ba tayo? Naintindihan ba? Pahingi nga ako ng responses kung naintindihan pa natin. O yun, maraming salamat sa mga nagre-react pa. Next tayo. An airport security officer requires passengers to pass through screening equipment before boarding an aircraft. So why is this search generally considered reasonable? Alpha, travelers permanently surrender their constitutional rights when entering an airport. Or Bravo, the search serves a significant public safety and interest and is applied uniformly. For Charlie, airport authorities are exempted from constitutional limitations. For Delta, passengers are presumed guilty until screened. Wala namang usapan na yung A. Di ba? Sabi nga natin, kung wala namang due process at wala naman ding lawful reason para yan, hindi mapoprohibit sa'yo yung rights na yun. So, mali yung Alpha. Mali rin yung Delta. Sabi nyo nga, tama naman kayong lahat. Bravo yan. Very good. Diba? Kasi doon, matik yun. The purpose is for public safety. So, you really have to give your consent. Kasi kung ayaw mo, di wag kang bumiyahe gamit at sasakay ka ng eroplano, wag kang pupunta doon, di ba? So, hindi siya uubra kasi matik yun for security and public safety purpose. So,
Yan, part yan ng warrantless search. Wala kang habulin dyan na patingin nga ang resibo, patingin nga ang warrant. Walang ganon. Okay? Kasama po siya. Parang yung pagpasok natin sa mall, that's consented. Kasi kung ayaw naman natin, di wag mong buksan yung bag mo sa huwag ka nang pumasok ng mall. Ganon rin yun, sinasabi natin. Next, which scenario most likely constitutes an unreasonable search? Alpha, inspecting passengers' bags at an airport security checkpoint. Bravo, searching a suspect's vehicle after observing a contraband in plain view. Charlie, conducting a lawful pat-down during a valid investigative stop. Or Delta, entering a private residence without a warrant or recognized exception solely to look for possible evidence. Okay, very good, warriors. Yan naman yan. Di ba? Kasi yung alpha, consented yan. Kung ayaw mo, huwag ka sumakay ng eroplano, huwag ka mag-book ng flight sa airport. Tama ba? Sa mga airlines rather. Yun siya. So, pasok yan, lawful yan. Kasi nga, binigyan mo ng consent. Yung Bravo, pasok rin yan sa warrantless search. Basta limited lang sa visual search. Kaya nga, plain view. Kalakip nun yung plain view doctrine. Kadalasan sa checkpoint. Tama, pasok yan. Charlie, ganun rin. Kasi rito, ang meron is yung stop and freeze operation for the purpose of investigation. So, pinat down ka lang naman, di ba? Hindi ka naman ni-rab search din. Ayan. So, the purpose of investigation, lawful yun. Kaya, pwede yan na reasonable. Ito, yung pumasok ka sa residence without a warrant, tapos naghanap ka as searching officer na pwede mong kuhanin para i-present as evidence. So, that's bawal. Okay? Next. A judge issued a warrant authorizing police officers to search a house and seize any item that may be connected to illegal activity. During the search, officers confiscated computers, jewelry, documents, and cash. Does the given scenario support the claim that the search warrant use is valid? Oh, valid ba yung ginawang or yung pagsiserve ng search warrant or pagsisearch? Yes or no? Oh, very good. So, pipili lang tayo. Valid ba? Yes or no? Valid hindi. Yun. Sagot natin dyan, dapat no, kaso merong Bravo sa Charlie. Huwag niyo na po isagot yung Delta. Okay? Naluloka na naman ako sa'yo. Huwag Delta. Kasi nakita naman natin, no, hindi valid. Paano natin masasabi na valid yun? Charlie, yan yung sagot. Hindi siya valid in a sense kasi sabi niyo nga, dapat ma-describe specifically kung ano yung items, saan nahanapin yung item na isi-search at isi-seize. So, kaya hindi siya valid. So, the correct answer is Charlie. Hindi pwedeng sagot yung alpha at delta, no? So, between Bravo and Charlie, mas tama naman yung Charlie. So, tama naman, iba-iba yung na-confiscate na items or mga evidence. Pero, paano hindi iba-iba? Kasi nga, wala naman din naka-specify dun anong isi-search, anong isi-seize. O sabi nga natin, that is a valid search warrant if it's particularly described the things to be searched. So, Charlie yan. Okay? Next. Police officers obtain a court order to access a suspect's electronic communications as part of a criminal investigation. Does the police officer violate the suspect's privacy communication? I repeat, the police officers obtain a court order to access a suspect's electronic communications as part of a criminal investigation. Does the police officer violate the suspects of privacy communication? Okay, very good. Most of you answered na. Anong sagot natin? Anong sagot? Yan. Yan, very good. So, namali lang ako ng highlights, no? Pero, pinakatamang sagot dyan is Delta. Namali lang tayo ng highlights. No, nag-copy ako dun sa previous, Pero Delta to, no. Because one of the limitation of the right to privacy communication is upon lawful order of the court.
'Di ba? Upon permissible interference, sabi pa nga do'n, 'di ba, sa Constitution. So, hindi po puwedeng yes, kasi nga, wala naman na-violate kasi lawful naman. Anong sabi nga, court order. So, issued yung court order na 'yan, kaya dapat ang sagot rito is delta. Saka mali yun, Charlie. Kahit tama na no yun, mali yun. Kasi hindi naman porket absolute siya. O bakit nga siya hindi absolute? Kasi nga, ito yung condition. 'Pag lawful order of the court, lalo na kung put at stake na diyan is yung matter ng security natin, ng mismong public health natin or meron ng emergency crisis. So, wala kang puwedeng ireklamo nun na violate yung section 3 rights ko under Bill of Rights. Tapos magpa-file ako, RA 4200, anti-wiretapping, yung mga gano'n, na-invade yung privacy of communication ko. Mali ka dun, pre, di ba? Di mo pwedeng i-ano yun, mali ka dun, okay? Next. So, what occurs to any evidence that has been gathered by law enforcers in direct violation of the privacy communication? It becomes conditionally admissible depending on the gravity of the offense being prosecuted. For Charlie, it is Bravo, it is deemed totally inadmissible for any purpose whatsoever in any type of legal proceeding. For Charlie, it is forwarded to a special administrative panel for secondary validation and authentication. For Delta, it remains fully usable provided that the investigating officers acted in total good faith. Okay, very good. So, hindi natin makuha yung rational dun sa Charlie, di ba? Kaya tanggalin natin yun. Yung Delta rin naman, kahit sabihin natin that the investigating officers acted in good faith, hindi yan yung pinaka-rational na tinitingnan natin kung bakit meron tayong ganitong rights Kaya nga pinoprotektahan. So, matik, bravo tayo. So, tama kayo. Inadmissible yan. At pakalinaw ng sinasabi ng Constitution. Sabi nga, may punishable tayo under RA 4200. Ay, next. What does the right to privacy of communication and correspondence protect? Alpha, all forms of public speech, freedom and expression. Bravo, only emails and letters referring to correspondence. Charlie, all forms of private of communication and correspondence. Or Delta, only verbal communication. Ay, huwag silang malilito. Nalilito kayo. Yung Delta, tanggalin na natin. Yung Bravo, tanggalin na natin. Hindi lang naman email sa letters. Alpha Charlie. Nalilito kayo, to tell you honestly. Nalilito kayo. Okay? Tandaan na, ang right na tinutukoy pa lang natin is privacy of communication. Tama? Bakit nyo isasagot ang Alpha? Mali ang Alpha. Ang sagot ay Charlie. Sa privacy of communication, ang tinutukoy natin rito ay yung private communication natin through emails, through chat, through text, or even the conversation, personal conversation nyo, telephone call nyo, di ba? Saka yung letter sa correspondence. Kasi correspondence means communication through letter. Hindi nyo pwedeng isagot yung Alpha, mga kapatid. Kasi unang-una kung yun yung sinagot nyo, yun yung right natin to freedom of speech and expression. Iba yung section 3, privacy of communication. Anong kasama sa privacy of communication? Yung private communication natin, in-email mo man yan, tinawag mo man yan, nagkausap man kayo sa telepono, di ba? Or nag-uusap man kayo tapos ni-record nila, binigyan nila ng bagging device, doon sa ilalim ng upuan or mesa or table ninyo, yun yung mga private communication that's protected dito sa section 3 natin, pero hindi yung alpha. Okay? Clear ba tayo dyan? Naintindihan nyo ba yung explanation o rational doon? Yun, salamat naman. Hindi kasi pwedeng bravo din. Limited lang worry naman yung private communication natin sa email, sa letter. Paano yung text? Paano yung chat? Tama ba? Paano yung mismong communication or personal conversation nyo? So kasama yun. Diba? So the answer here is Charlie. Next. The right to privacy communication protects individuals from Alpha, Bravo, Charlie, Delta.
Tatama tayo lahat diyan sigurado ako. Siguro pare-parehas yung sagot natin diyan, walang iiba diyan. Huwag niyo na akong kasarin na pipindot kayo ng Bravo, Charlie, Delta diyan. Yes, nagbabanta na ako. Yung gano'n. Kasi baka mamaya meron na naman makukulit diyan sa inyo, lalo na 'pag ano pa naman, talagang nakikita ko rin kakulitan ninyo, eh. So, tama tayo dito lahat. Eto tayo na private matters ko yun, eh, ba't mo anong kailangan mo, anong karapatan mong intrude diyan? Kahit sabihin mo, eh, conversation niyo yun baka mamaya yung kausap mo ganito. O di lapagan mo ako ng court order para ma-intercept mo yun. Yun naman yung sabi, yun naman yung garantiya, eh, tama ba? Oh, pero ito kung wala naman din, bawal. Wala kang karapatan. O kaso siyempre 'pag nanay mo naman na yung nag-i-intrude diyan sa personal privacy mo na yan, kung sino man kausap, wala kang magagawa kasi lang pakulong mo yung nanay mo, 'di ba? So yun yung sinasabi natin, pero bawal po talaga. Hindi naman din ilalagay yan as our rights under the Bill of Rights kung hindi talaga dapat ma-protect. So next, a government agency adopts a policy requiring all citizens to submit copies of their private correspondence for random inspection, even without suspicion of wrongdoing. Does the given scenario provides a violation of privacy? Yes or no? Ah. Pipili lang. Tanggalin na natin yung no. Kasi, di ba? Tanggalin natin yung Charlie Delta. May dalawang yes. Alpha Bravo. Meron bang violation ng privacy of communication? Na? So, yes. But the correct answer is Bravo. Diba? Unang-una, nakalitaw, labas na labas sa Section 3, Article 3 of the 1987 Constitution. So, anong karapatan ng gobyerno na magsabatas, mag-adapt ng policy na nire-require tayo na ibigyan sila ng kopya ng private correspondence natin or mga letters, o, di ba, na meron tayo. Kahit yung email, di nila pwedeng makuha yun, personal mo yun, eh. Di ba? So, yan, yes, because it constitutes an unreasonable intrusion into the privacy of communication without any lawful order of the court. So, yung alpha, hindi natin pwedeng sabihin kasi na merong violation kasi nagkaroon ng unfair treatment, eh. Kasi ang pinakatama dyan is Bravo. At hindi rin pwedeng sagot na no, di ba? Kasi obviously, merong violation na nangyari. So, kahit sabihin natin ang purpose nun is public safety, bakit naman ganun? Meron bang lawful order of the court? Wala. So, babalik tayo sa basic na may violation kahit saan tignan. Next, which of the following statement best demonstrate a constitutionally permissible restriction on freedom of speech? Alpha, banning criticism government officials to maintain public confidence. Bravo, punishing individuals for expressing unpopular political opinions. Charlie, restricting speech that directly and intentionally incites immediate violence. For Delta, requiring citizens to obtain permission before discussing public issues. Yung top nung statement or tanong, warriors, is alin daw sa mga statement na meron tayo from Alpha to Delta? Yung, excuse me, yung makukonsider natin na lawful yung ginawang pagre-restrict or paglilimit ng gobyerno with regard to our freedom of speech. Alpha ba yan? Bravo ba yan? Charlie ba yan? Or Delta ba yan? Patingin nga ako ng sagot ninyo. Hati kasi, di ba? Pero kung titingnan natin, the correct answer there is, eto. Yung alpha, wala sa hulog yun. Same goes with Bravo saka sa Delta. Eto yun. Lawful to eh. But bakit ipoprohibit yung freedom of speech mo? Eh paano nag-i-incite ka na magkagulo? Nag-i-incite ka na mag-inflict ng violence? Anong usapan natin? You may exercise your freedom of speech, press, and press and expression, sabi nga natin, provided by wala kang makukumit na crime, wala kang mababiolate na law, hindi ka nag incite na i-overthrow yung government, hindi ka nag incite na guluhin ng mga tao kung ano man yung matter na yun. So, dito sa apat na to, ito lang yung nagde-demonstrate na lawful yung gagawing limitation sa freedom of speech na meron ka. Kung yan lang rin naman ang purpose mo, wag ka na lang mag-talk. Sabi nga, bawal ka na mag-talk. Kasi pag ginawa mo yan, magiging liable ka.
Gusto mo bang makasuhan? Nasa sa'yo naman yun kung gusto makasuhan. Pero kaya nire-restrict. Okay? Next. A university suspended a student solely for peacefully expressing opposition to a proposed tuition increase during a campus forum. Is there a violation of freedom of speech in this scenario? So, anong ginawa ng university? Sinuspend niya yung mga ginagawang peaceful assembly ng estudyante. Okay? Dahil yung content ng speech na in-express nila through peaceful assembly is about dun sa pagtaas ng tuition fee. Yung propose ng university na yon. So, yun yung isang binabatikos nila. So, peaceful na yung ginawa nilang assembly. Gusto lang nila express na bakit naman may pagtaas na nagaganap, di ba? Siguro gusto nila i-clarify. So, ang tanong doon, ang nangyari sinuspend. Ang tanong ngayon, may violation ba ng freedom of speech? Yes or yes? O, yun na lang. Yes, tama ba? So, Alpha Bravo. Wala akong makakausap eh. So, tatanungin ko, yes or yes? Yes, kako nang ganun. Ako nang sasagot in behalf yung lahat. So, yes, very good. Yung Bravo, tama naman na right natin yung freedom of speech. Pero, in relation to the scenario, kasi specific eh. Di ba? Bakit nagkaroon ng violation? Kasi kung una, peaceful naman. Related rin naman yan sa concern nila. Gusto lang naman nilang i-express yung opposition nila na bakit nagpo-propose kayo ng mataas na tuition increase? Di ba? Or increase ng tuition fee. Siguro hindi nila alam yung dahilan ng university kaya sila nag-assembly pero peaceful. Oh. Kapag sabi natin lawful, valid, di ba? Eh di, hayaan mo. Pero kapag nag-resort yan into commission of crime, violation of law, doon tayo may problema. Pero dito sa scenario na to, walang problem sa ginawa nilang pag-express ng kanilang opinions, views, and saloobin. Okay? Next. The city ordinance prohibits the use of sound amplifiers in residential areas between midnight and 5 a.m., regardless of the message being communicated during assembly. What specific regulation is being observed based on the given scenario? Oh, walang sasagot ng Charlie sa Kadelta. Alam naman natin meron tayong two types of restriction or regulation coming from the state doon para ma-limit yung freedom of speech natin, expression and press. So, Alpha Bravo na lang yan. Anong nire-restrict dito ng ordinance? Yung paggamit daw ng sound amplifiers or speakers, di ba? So, anong klaseng restriction or regulation yon? Content-based, content neutral. Ay, huwag kayo nalilito, tinuro ko yan. Huwag niyong kakalimutan, nasabi ko yan sa inyo. So, karamihan ka sa inyo, Alpha, okay, ang tamang sagot ay Bravo. Sabi niya nga doon, no, regardless of the message, hindi naman yung content yung nililimit or nire-regulate or nire-restrict eh. Yung manner, anong specifically? Yung time element. Bakit? Ano ba meron paghahating gabi hanggang madaling araw ng alas 5? Pahinga po yan. Hindi tayo vampira. Tama ba? Oo. Kailangan natin mag-rest. Sino naman gaganahan na kapitbahay o residente na maririnig mo may nag-a-assembly during hating gabi hanggang madaling araw ng alas 5. Oh. So, ito, content neutral regulation or restriction. Hindi siya content-based kasi hindi naman nililimit daw yung content. Hindi naman nililimit yung substance or message ng speech na sasabihin nila sa assembly. Pero, yung paggamit ng amplifier, lalo na pag midnight at 5 a.m. O, ala tayong magagawa dyan sa binigay kasi na senaryo. Imagine mo, mag-a-assembly ka nga naman ng ganun. Di ba? Pero, ang ano naman doon, pwede siguro, wala kang magagawa kasi kasama sa ordinance ang naipasa yun. Pero ang sabi nga, huwag ka nang gagamit ng amplifiers, ng speakers, ng mga ganun. So yan ay example of content neutral. Hindi yan example ng content-based na kukuha. So basta ang element na nire-restrict or nire-regulate, the time, the place, yung securement ng tinatawag natin na permit, yung mga yan. Lahat ng yan, restriction yan under content neutral. Hindi po content-based. Kasi kung ang limitation at nire-regulate dyan is
yung speech na sasabihin mo, yung express mo na idea, yung message ng express mo, content-based regulation yun. Clear ba tayo rito, warriors? Patingin niya ako ng reaksyon niyo para at least alam ko na, nagkakaintindihan kami, kung matanong man to, alam na nila kung paano nila kakanain. Yan, very good. So, may kinalaman ngayon itong next question. So, what is the distinction between content-based and content-neutral regulations regarding the freedom of expression? Alpha, the former requires congressional approval, while the latter only requires localized ordinances. Bravo, the former triggers heavy penalties or criminal penalties, while the latter results in administrative fines. Or Charlie, the former restricts the substance of speech, while the latter control its time, place, or manner. And Delta, the former protects print media journalists, while the latter applies exclusively to oral speakers. Very good. Malinaw na malinaw, tama yung sagot nyo. Ayan. Yung former, yung content-based kasi, ang nire-restrict or nire-regulate niya is the content, the message, the substance of the speech. Pag content-neutral regulation, ang nire-restrict or nire-limit at nire-regulate ay yung time, yung place, or yung manner. Kaya pag wala kang permit, hindi ka pwede mag-conduct ng peaceful assembly. Kung yan ay makakabalakaw sa mismong sa flow ng traffic, 'di ba? Traffic flow kasi peak hours ka naman nandun ka nag-express ka ng idea mo, ng opinion mo, ng views mo. Baka i-limit din 'yan through content neutral. So ganun siya. Kaya naman nandun ka sa harap ng simbahan, doon ka nagdidiwara. Bawal 'yun, 'di ba? In respect din naman dun sa ano. Kaya the answer is Charlie. Okay? Next question tayo. Which of the following statement describe the violation of freedom of speech? Alpha, requiring permits for large public demonstration regardless of viewpoint. Bravo, restricting the use of loudspeakers in residential areas after midnight. Charlie, punishing individuals solely because they criticize government officials. Delta, establishing reasonable safety rules for public assemblies. Ang tanong, alin daw sa statement ang nagdi-describe ng violation ng freedom of speech? Yung alpha, walang na-violate dyan na freedom of speech kasi nire-require talaga yan. Hindi ka pwedeng magdiwara kahit saan dyan kung hindi ka makakuha ng permit na pinapayagan ka mag-assembly. Yung Bravo, tama lang yan, kasama nga yan sa content neutral. Di ba? Yung Delta, tama lang rin yan. Di ba? Paano kung mababiolate naman yung safety and security? Magkakaroon pala ng stampede o magkakaroon pala ng paninira ng government properties o natural. Kailangan ma-establish kung paano nila gagawin yung assembly na yun. Usapan natin ng peaceful and lawful assembly. So tama kayo. Charlie ang may violation dyan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na bawal i-criticize yung government officials. Paano kung totoo naman na may ginawang mali yung official sa gano'n na dapat as a public official, hindi niya ginawa. So masama bang sabihin mo na, ay, hindi mali siya doon, hindi dapat gawain niya ng ganitong opisyal. Siguro tama lang rin naman yun, di ba? So, tapos ang ginawa sa'yo, pinanish ka for that. Na-violate yung freedom of speech mo in that sense. Okay? Next. The right against self-incrimination means a person cannot be compelled to alpha, provide his innocence through his statement. Bravo, appear in court and provide his testimony. Charlie, to provide statement in front of his lawyer. Or Delta, to testify against himself in a criminal case. Hindi kayo malilito rito. Alam na alam ninyo. So, one of the right of an accused is the right against self-incrimination. So ano bang concept ng right against self-incrimination? Tama. Buti na lang, walang tumaliwas. Lahat sila may tama. Yan. So it criminate yung tao na maglilid sa kanya to establish his guilt. Parang unfair naman yun. Akusado nga siya. Anong kailangan niyang i-prove? His innocence, hindi yung guilt niya. Sabi niyo nga, ang may burden of proof is the prosecution. Karapatan nung akusado na hindi siya mag-testify or magsabi or magbigay ng any answer na pwedeng mag-lead sa conviction niya. So, tama ay ang Delta. Okay, very good. Next. The prosecution party argues that a defendant's refusal to answer should
automatically be treated as a proof of guilt. Which principle best explains why the right against self-incrimination is important? Pwede ba yun? Na yung prosecution, ginagamit niyang claim eh. Hindi siya umiimik, guilty yan, di ba? Sabi nga natin, silence means yes. O, siguro nga talaga siya yung nag-commit. Tama ba yun? O, ano yung importance ngayon? Okay. So wala tayong usapan rito sa alpha, no? Wala rin tayong usapan rito na delta. Kung mamimili man kayo between Bravo and Charlie, tama yung sagot nyo na Bravo. Unang-una, maprotektahan siya na hindi siya ma-incriminate na mapuwersa, ma-compel, ma-force, ma-intimidate para lang mag-provide siya ng ganitong testimony na magagamit laban sa kanya. Dito sa stage na to, akusado to, court na siya. Doon nga sa rights niya as detainee noon, 'di ba? Sabi nga doon, you have the right to remain silent, you have the right to be informed of your right against ganito, anything you will say will be used against you. Doon pa lang. Doon nga lang sa stage na siya ay considered as suspect, meron na siyang right na pinoprotektahan na, oh, pag nagsabi ka ng ganito, pwedeng gamitin sa'yo yan. What more pa dito during the court proceedings or trial? 'Di ba? So ito yung pinaka-rason kung bakit napaka-importante nitong right against self-incrimination. Okay? So, inosente yan. Kung gaano siya ka-inosente, yun ang establish niya. Kasi mag-establish ng guilt niya is the prosecution. Very good. Ay, sorry. Sorry. Kunwari, pindot tayo ng heart. Okay. Sorry na, pindot na sobra sa pindot. O, pindot kayo ng heart. Ayan. Pero alam ko naman yun yung sasagot ninyo. Okay. So, natatawa, nag-react na lang sila ko. Sorry kasi napindot ko nga yung sagot. O. So, ang tanong niya, why is the right against self-incrimination considered an important constitutional safeguard? Yan. Para hindi siya ma-incriminate, hindi siya ma-compelled. And at the same time, para integrity ng justice system natin ay hindi rin mabaliwala. Yun yung pinaka-purpose nun. Sabi nga natin, fair trial, equal. Right yan ang accused, sabi pa natin. The answer is alpha. Wala lang kinalaman yung prosecutor dito. Tama? Kasi sa prosecutor, hindi naman po yan nagpo-provide ng testimony. Ang hinihingi na answer niya doon is the counter affidavit sa prosecution. Okay? Wala rin naman usapan na garantiya yun para ma-dismiss yung case. Hindi rin pwedeng bravo. Okay? Hindi after yung mismong constitution natin kung bakit niya sinet yun as karapatan natin para magkaroon ng standard government requirements. Hindi po yun. Ang purpose yun is to protect yung akusado. So, let's see. Next. So, which statement best distinguish the writ of habeas corpus from the writ of amparo? Habeas corpus protects the freedom of expression, while amparo protects property rights. Habeas corpus applies to election of disputes, while amparo applies to criminal cases. Habeas corpus protects privacy rights, while amparo protects contractual rights. Or habeas corpus questions the legality of the detention, while writ of amparo protects the right to life, liberty, security from threats or violation. Very good. Malinaw pa siguro, tandang-tandaan nyo pa to. Mali naman kasi yung Alpha, mali rin yung Bravo, mali rin yung Charlie. Sa tama, the answer there is Delta. If there's an issue when it comes to the legality, kung bakit ka na-arresto at ba't ka dinitain, petition ka ng writ of habeas corpus. Kung naman merong issue pertaining na nakaka-receive ka na ng threat, at stake na, in danger na yung life mo, yung liberty mo, yung security mo, petition ka ngayon sa korte ng writ of amparo. Okay? Yun siya. Next, the Constitution allows the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus only in cases of ALPA, public criticism, the government, and civil unrest. Bravo, national elections and political emergencies. Charlie, economic crisis and financial instability. Or Delta, invasion or rebellion when public safety requires it. Nabanggit to, di ba? Sa section 15. Pwede pong ma-suspend or malimit yung pagpa-file natin ng petition of writ of habeas corpus sa anong instances. Pag ba merong criticism, pag ba may election, pag ba merong financial instability or economic crisis, o mas tama yung Delta? Anong sagot? Yes. Tingnan niyo yung section 15. 'Di ba?
Ano nakalagay doon? So, the privilege of the writ of habeas corpus may only be suspended. Kanyang ganon. Except upon invasion or rebellion when public safety requires. Anong sabi ko sa inyo rito? Hindi naman literal na matatanggalan ka ng right. Tama ba? Kung gusto mo mag-file ng petition, ikikitar ka naman ng korte. Pero yung mismong i-issue, yung order na yon through your petition sa specific na detention facility or kung nasa police custody ka man sa lock-up jail, di ba? Hindi nila agad maiano yun. Kasi nga, may crisis at yung crisis natin rito is specifically the matter pertaining to our national security. So that's the only limitation na sinasabi ng Section 15 with regard to that specific right or constitutional rights na meron tayo. So nasagot na rin tong kasunod na tanong. Kasi tinatanong niya rito is kung anong section. Anong sagot nyo? Kunwari, hindi nyo narinig. Anong sagot nyo? Yan. Tama naman din. That's section 15. Okay? So you check that para at least bisado niya. Pero alam nyo naman na din yan. So section 15 po yun. Next. A citizen learns that the private security group maintains a database containing false information linking him to criminal organization. Doon pa lang. Di ba? Doon pa lang sa tanong na yun, meron na kayong keyword. He wants to know what information is being kept and seeks its correction. Which remedy best protects his rights? Anong ipipetition? Anong ipapahid? Walang iba, hindi maliligaw. Sabi nga natin, from the word database, from the word na false information. Di ba? Di alpha tayo dyan. Alam niyo naman kung ano yung purpose ng habeas corpus, amparo na discuss ko. So ngayon yung sa habeas data, sabi nga natin, kapag merong incorrect information or misuse yung paggamit ng information against you, mag-petition ka ng writ of habeas data kasi ang nababiolate sa'yo is yung privacy mo or personal data. Yung writ of mandamus naman, magagamit siya or pwede mo siyang i-file as petition kapag pina-force yung public official to act. Ang purpose ng protection mo naman doon is yung sinumpaan mong duty as an official pertaining to that. Okay? So, hindi naman yun, pero nire-require ko. So, file ka ngayon ng petition or writ of mandamus. Okay? Picturean na. Pitikan na, sabi nga natin, para hindi kayo malito-lito. So, clear ba tayo dyan? Naintindihan ba yun? Pahingi ako ng mga responses nyo. So actually, yan yung coverage ng nasa TOS. Tapos tayo sa human rights. Ngayon, we will be discuss yung mga Q&A natin sa CJS. Okay? So yun siya. Pag may personal na tanong kayo, alam nyo naman, napi-PM nyo naman ako, di ba? So, basta wala pa naman din ako ginagawa, magre-reply naman din ako. Pag hindi ako nakapag-reply sa tanong nyo, ibig sabihin, meron akong ginagawa or naka-duty pa ako or nagpapa-meeting ako kasi may meeting pa ako mamaya ng research. So, yun siya. Basta pag meron ng concern, PM lang, alam nyo naman din yun. So, tapos tayo sa human rights. I hope na clear tayo doon. Though medyo nalito-lito lang tayo. Tatandaan nyo lang yung basic kasi yung mga nasa TOS natin, yung LO natin, is yun lang rin talaga. Kaya kung mangyari man, makita nyo, ilang piraso lang katagal natin nagdi-discuss. Kasi, in-over lang natin yung TOS. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa CJS. Another basic. Kasi kung titignan yung LO natin, anong hinihingi niya lang? Explain, discuss, describe, understand. Lahat nasa understanding level. Yung bukod tangi rito sa 1.1 na 1, tapos meron pang isang tanong na pang remembering, isang tanong ng pang understanding. Yun yung tinutukoy niya dyan. Nakuha yan. Isang tanong ng understanding, isang tanong ng pang remembering, ganun siya. Pero it's more on understanding question. Okay? So, kaya malamang, sabi nga, banat na banat nito kung sakali. So, next. So, deficiencies in the CJS can be manifested by the following circumstances except. Ibig sabihin, yung mga statements natin from Alpha to Delta pertains to the deficiency ng CJS. Alin dyan yung bukod tangi na hindi kasama as deficiency dun sa system ng CJS.
Alpha, poor linkage or relationship among the 5 pillars. Bravo, poor image or credibility of controversies in law enforcement. Charlie, widespread indifference and apathy of the community. Or Delta, proper disposition of cases by the prosecution and court. Very good. Yung Alpha, poor linkage, poor connection between law enforcement or police, prosecution, court. Deficiency yon. Yung Bravo, deficiency rin yan. Di ba? Kasi ang in question or in controversy dyan, yung credibility ng law enforcement. O, yung indifference rin ng mismong community, that's deficiency. Kasi sabi nga natin, bakit in-include ang community pillar as pillars ng CJS natin or Philippine Criminal Justice System? Because they see yung interaction, yung participation ng community. Di ba? Kung paano dapat ma-process properly itong tao na to na i-undergo ng CJS. So, yung utang, tama naman kayo, that's Delta. Okay, very good. Next question. What is the primary goal of the CJS? To protect members of the society, the maintenance of peace and order, the prevention of crime, or Delta A and B only? Ate, merong bravo, merong clapping hands. What is the primary goal of the CJS? Very good. Meron na ako nakikita mga tamang sagot. Hati ang pulso ng lahat. Okay. Ito siya. The correct answer is, very good, that's Delta. Bakit? We cannot answer Charlie. Kasi kung sinagot mo yan, that's one of the responsibility of the law enforcement pillar. That's the goal of the law enforcement. Tama ba? Tanong natin, primary goal of the CJS. Yung Alpha at Bravo, kasama po yan. Eh ma'am, di ba trabaho rin ng law enforcement yung Alpha Bravo? Hindi po. Yan, trabaho nila itong mga to through enforcement of laws. Pero, when we define CJS, it is the machinery of the community. Di ba ba? For the purpose of protecting the lives and properties as well as the maintenance of peace and order. Di ba? Yun yung pinaka-definition ng CJS. So, the answer there is Delta, which is Alpha and Bravo. Clear ba tayo? Kaya hindi pwedeng Charlie. Kasi kung Charlie sinagot nyo, goal na yun ng law enforcement pillar. Okay? Clear ba tayo doon? Okay, very good. 237 na pala, hindi pala pwede mag-extend. Next, what is the pillar of CJS responsible to enforce the law, maintain peace and order by preventing and controlling crimes? Alpha, PNP, Bravo, NBI, Charlie, PDEA, Delta, Police. Please, walang malilito, warriors. Please, wala pong malilito. Tinatanong niya, pillar ng CJS. Tingnan mabuti. Tingnan mabuti. Anong sagot? Pillar ng CJS. Tanungin ko kayo, yung PNP ba pillar ng CJS? Sabi niyo sa akin, 5 pillars. Law enforcement, prosecution, court, correction, community. Eh bakit may PNP na kayong sinasabi ngayon? So hindi PNP, hindi NBI, hindi PDEA. Anong other term ng law enforcement? Di ba? Police. Tatawa-tawa kayo ngayon ha. Kala nyo ha. Sabi ko sa inyo, bago nyo babanatan ng sagot-sagot, basahin nyo ng mabuti. Ngayon matatawa kayo, magre-react kayo ng haha. Kasi napaka-clear ng tanong. Pillar of CJS, law enforcement ma'am. Anong other term? Wala dyan sa choices eh. Police, law enforcement or police. In-explain ko, sa SJ pala na-explain ko yun. Na-explain ko rin pagkakaiba kasi kadalasan niya akala nila PNP. Itong PNP to PDEA, those are examples of law enforcement agencies. Pero sagot dyan, Delta po. Okay? Nuggets ba to? Pa-react nga ako, nagkakaintindihan tayo. Okay, very good. Buti na lang. Next. Assuming you are a police officer who just arrested a person, which of the following you must immediately do? Alpha, detain the arrested person to the nearest police station. Bravo, take mugshot for Rugs Gallery. Charlie, submit him for the conduct of the inquest proceeding. Or Delta, read and explain to him his constitutional rights. Assuming you are a police officer, nag-arrest ka ng individual, anong gagawin mo? Very good. Matik yan, di ba?
Sabi nga natin, nakabase yan sa Miranda Doctrine. Tas meron pa silang rights pertaining to 7438. Meron pa silang rights under Section 12 ng Bill of Rights. So, basahan mo ng kanyang rights. Kahit pa ulit-ulit, total kami, memoryado nyo naman yung right to remain silent hanggang sa dulo, yun talagang nararapat mong gawin. Okay? Next question. Mr. Saber is an agent of PIDEA. Therefore, he is considered as Alpha Police Officer, Bravo Law Enforcement Officer, Charlie Public Officer, Delta Peace Officer. Pipili lang naman kayo dyan between Alpha or Bravo eh. Wala pong Charlie sa Delta, please. Specific yung tanong natin. Okay, very good. PIDEA is one of the law enforcement agency. Therefore, all the PIDEA agent or personnel under the PIDEA are considered as law enforcers or law enforcement officer. Ma'am, hindi ba police officer? Hindi. Kasi kung i-categorize natin, only the PNP may use the term police officer. Di ba? Kasi from the word itself, Philippine National Police. Okay? Yung pangalan or tawag ng organization nila. Pero even nga ngayon, anong ginagamit nila? PNP personnel. Tama ba? Ganun siya. Kaya nga, even sa ranking system, hindi ng PO1 ang gamit. Patrolman. Yun siya. So, pero ang sagot dito, Bravo, hindi pwedeng Charlie sa kadet. Okay? Next. What is the primary purpose of an arrest? Alpha, to take the person into custody and determine whether a person is guilty of a crime. Bravo, to take a person into custody so that he or she may answer for an alleged offense. Or Charlie, to take the person into custody and impose penalty for the suspected wrongdoing. Or Delta, to take the person into custody and gather evidence related to a criminal investigation. Oh. Alam naman natin, di ba? Huwag naman sana tayo magkakamali. Basic yan. Di ba wala naman tayong usapan na alpha dun. Madi-determine ba yung guilt ng tao pag inaresto? Di ba hindi? Oh, hindi naman tinatrial yung under law enforcement. Wala rin Charlie. Wala namang in-impose na penalty doon. Hindi rin Delta, so tamang sagot is Bravo. Kaya nga may custodial investigation para matanong siya at makapag-collect or gather ng information yung mismo officer na nagkakandak ng custodial investigation. Makasagot din siya pertaining sa accusation against him kasi ito yung mismong, ito, di ba? Sa warrant, ito siya. So, wala pong A sa kasi sa kadin. Next. Why must a search warrant be based on probable cause? Alpha, to ensure that there's a reasonable basis for conducting the search. Bravo, to guarantee that the suspect will be tried and convicted in court. Charlie, to allow officer to search and seize any property of the suspect. Or Delta, to shorten the court proceedings. Obviously, yung Bravo sa Delta tatanggalin. Alpha, Charlie. Okay, very good. Hindi naman for the purpose na mag-seize at mag-search ng property. Tinatanong niya bakit daw kailangan may probable cause bago i-issue ng korte yung warrant. Kasi syempre, unfair naman dun sa tao, di ba? Violation yun ng right niya against unreasonable search and seizure, di ba? In relation to Section 2. Kundi naman din pala i-issue yan dahil may probable cause. O di, kung gano'n lang yung gagawin ni court sa ni judge, pirma lang siya ng pirma, issue lang siya ng issue. Ano pang kwento ng Section 2 natin na Bill of Rights? So, yun yung purpose. Dapat may basis. Kaya nga, di ba, kailangan niya mag-conduct ng preliminary examination. Examine niya personally under oath or affirmation yung mga witnesses. Yung mismong tao, tingnan at examine yung mga pieces of evidence in support doon para masabi na talaga mayroong basis bago niya i-issue yung warrant. Next, law enforcement officers discovered a clandestine laboratory producing illegal drugs. Which agency would take the lead in investigating and dismantling the operation? Basic, Kasi dun sa TOS, isa sa learning, doon yung role ng PNP, NBI, PDEA, BFP, may ganun doon. So ito, sino may trabaho dito? Anong sagot niya? Patin niya ako. Baka mamaya na naman. Meron na namang malakas yung trip niya na sumasagot ng Bravo.
O yun nga, kakasabi ko lang, kayo talaga eh. So, pare-pares tayo ng sagot. The answer is Charlie. No? To suppress, prohibited, or illegal drugs. Yun nga yan. Lalo na yung pag-maintain ng clandestine laboratory. Next, a victim reports a kidnapping for ransom case involving suspects operating across several provinces. Why might the NBI be requested to assist in the investigation? Sin Alpha, because the NBI specializes in investigating complex and organized criminal activities. Or Bravo, the NBI exclusively handles all local crimes not handled by the PNP. Or Charlie, because the NBI has the authority to impose criminal penalties. Or Delta, because the NBI is one of the local law enforcement agencies. Sa choices natin, ang mali is Charlie kasi wala namang karapatan yung NBI na mag-impose ng penalty. Tama naman din yung Bravo, tama yung Delta, pero tinatanong niya, bakit kailangan? O, specific yung sagot dito, kaya tama kayo. Ay, sorry, walang na highlights, pero alpha yan. Sabi nga natin, in-investigate ng NBI yung mga major crimes such as kidnapping, human trafficking, cybercrime, fraud, swindling, organized crime, di ba? Eh yung kidnapping, human trafficking, cybercrime, complex yun. So the answer here is alpha. Very good. Next. A newly constructed shopping mall is preparing to open to the public. Before granting permission to operate, authorities require an inspection to ensure compliance with fire safety standards. Which agency is primarily responsible for conducting this inspection? Basic talaga ng CJA. So, natural kasi nga understanding sa remembering question lang yung nire-require sa post. Okay? So, tama. Walang iba. Enforcement ng fire code natin. So, suppress ng destructive fire. Respond to any fire incident. Trabaho yan ng BFP. Diba? And through suppressing yung destructive fire na yan, mapoprotect yung lives and properties. Kaya siya isa sa law enforcement agency natin. Okay? Next question. Marby. Oo, pero pwedeng konti lang po, kahit 5 minutes lang. Okay lang. Opo, pero 2:47 na, ma'am. Pasensya na ito, nakikiusap na ako kay Ma'am RB, dinig na dinig nyo dyan, okay? Kasi nga, nasa 55 pa lang tayo, out of 77, so kailangan matapos. Is considered as the prime mover of the PCGS. Alpha, because they prevent the crime in community. Bravo, because they directly deal with the community. Or Charlie, because they initiate the system by arrest and filing proper case. Or Delta, because they are mandated by the law to maintain peace and order. Malilito kayo, pupusta ako. Yan na nga. Malilito kayo malilito ka between Alpha, between Charlie, at between Delta. Kasi yung Bravo, X na X yan eh. So, anong sagot? Ayan. So, eto siya. Ayan. Diba, sabi ko nga sa inyo, ay hindi pala ako yung doon sa SJ, nabanggit ko to, they are the initiator, they are the prime mover, they are the frontliner because they are the one who initiate the first system or process. Dahil sabi ko sa inyo, hindi community ang first pillar or prime mover, pero law enforcement or police. Kasi yung unang formal process na arrest, pagpapile, di ba? Pag-assist kay complainant na mag-file ng complaint kay prosecution, trabaho nila yun. Kaya eto, hindi po tinatanong ano yung goal nila o responsibility. Kung goal nila sa responsibility, sagot yung alpha sa delta. Pero tinatanong rito, bakit law enforcement ay prime mover? O di Charlie yan. Initiator sila, prime mover, frontliner kasi sila yung unang-unang kailangan gumawa ng system or process like arrest, investigation, conduct of search and seizure, kasi sila yung frontline. Okay? Yun po siya. Next. Assuming you are a police officer, what document must be secured before conducting a search and seizure? Alpha information, Bravo complaint, Charlie search warrant, Delta search order. Matitira na. Pinagtitripan nyo na lang ata ako eh. Pipindot na naman si Anger sa inyo kasi nakikita ko na naman kung pinagpipindot nyo yun eh. Oh, syempre, basic sabi nga, Charlie tayo dyan.
Wala tayong search order, no? Next. The following statements describe a valid warrant of arrest except Alpha, it must be issued by competent court. Bravo, it must be issued upon probable cause. Charlie, it must state the name of the person to be arrested. Or Delta, it must specify the place where the person must be arrested. Obvious na obvious. Di ba? Warrant to para siyang tinatanong. Kinalaman ng ano yung ano doon? Anong kinalaman ng kung saan mo siya a-arrest? So, Delta yan. Very good. Kasi yung Alpha to Charlie, kasama po talaga yan. Yan din naman yung na-discuss. Next question. Inquest proceeding is necessary if blank. The arrest was done without warrant. The arrest was done with warrant. The arrest was done with force. The suspect voluntarily submit himself. Sa basic rule, tama yan. Sabi nyo nga. Okay? Yan po yan. Magkakaroon ng inquest proceeding for the purpose na i-determine kung valid yung ginawang arrest kasi wala pong legal warrant of arrest na na-serve. Kasi malamang pumasok siya dun sa exemption natin na tatlo dun sa rule. Na sa rule, there must be a lawful or valid warrant of arrest. Next. Who shall prosecute all criminal actions either commenced by complaint or information? Alpha prosecutor, Bravo public prosecutor, Charlie private, Delta prosecutor general. Specific yung tinatanong. Ati, yung sagot ng mga kasama, pero ang sagot natin rito ay huwag magpapalito. The answer is Bravo. The term prosecutor is too general. Okay? So, ang tanong kasi natin rito, all criminal actions either commenced by complaint or information. Sagot natin dyan ay public prosecutor. Okay? Yan po yan. Alam naman natin yan. Because we have a specific government agency which is called as the National Prosecution Service or Agency ng Pilipinas na alam natin na yun ang merong authority and responsibility na mag-prosecute lahat ng criminal actions na pa yan ay through complaint or through information. Hindi ubrang private prosecutor. Nabanggit ko to sa SJ. Kailan ba pwedeng ang private prosecutor? Sabi ko nga sa inyo, in case of heavy work schedule lang at kulang ang public prosecutor. Pag kulang ang public prosecutors, that's the only way para mag-intervene at mag-prosecute ang private prosecutor. Provided pa yan na i-authorize sila at i-deputize sila ng Chief of the Prosecution Office upon approval pa yan ng Regional State Prosecutor. So, walang kinalaman dyan yung Delta. So, the answer is Bravo. Next. So, nabanggit ko rin to. Ako, nabanggit to, di ba, SJ, kung natatandaan nyo, kung marirecall nyo, may explanation ako about this. So, prosecutors are often referred to as the gatekeepers of the criminal justice system. Which statement best explain why this description is appropriate? Anong sagot? Alpha, they determine the guilt. Oh. Bravo, they have the authority to impose criminal penalties. Charlie, they evaluate sufficiency of evidence for filing a case. Or Delta, they supervise all law enforcement agencies in the country. May trabaho ba yung prosecutor na mag-supervise ng law enforcement? Wala. Tanggalin yung Delta. May trabaho ba na mag-determine ng guilt or innocence yung accused yung term natin? Trabaho ba yun ng prosecutor? Hindi. Matuturn lang kayo between Bravo and Charlie. Hindi nyo pwedeng sagot yung Delta. Sabi ko nga, wala silang karapatan na mag-supervise ng law enforcement agency. Kayo talaga. Oh. Bravo, Charlie. Okay. The answer there is, Charlie tayo, mga kapatid. Diba sila nag-evaluate dyan? Yung forward na collected pieces of evidence sa law enforcement, they will evaluate yan. Kasama ng complaint. Kasama ng kiniklaim ni complainant. Hindi sila pwede mag-impose ng criminal penalties. Anong trabaho naman? Ano sila? Korte? Hindi nila kayang gawin yon. So ito, paano nila ma-evaluate yung sufficiency? Based dun sa lalabas, kung meron talagang a reasonable certainty of conviction through prima facie. Sabi nga natin, yan.
Kaya sila gatekeeper kasi sila rin na magpe-press anong i-cha-charge. So pag na-determine nila anong i-cha-charge dito, para pag nag-file tayo ng information, alam yung ikakaso. O nakalagay na rin doon, ito yung posable penalty. O, bakit yan yung naging ano natin, ma-charge yan or ipapress na ganitong charge? Kasi based dito sa ano, sa PI natin, may lumabas na prima facie evidence. Kaya Charlie yan. Next, why is prima facie evidence important during the PI? Because it determines the final guilt of the accused, because it helps establish whether there's a sufficient basis to proceed to trial, or Charlie, it guarantees conviction upon filing of the information, or Delta, it replaces the need for evidence during trial. Mali yung Charlie, mali yung Delta. Between Alpha and Bravo, ang pinakatamang sagot dyan, sabi nyo nga, yes. Kaya anong usapan? To establish the reasonable certainty of conviction through prima facie evidence. With that, that's the basis of the prosecutor kung sufficient ba yan para makapag-file ng information sa korte at magpo-proceed ang trial. Okay, so beyond. Very good. Next, a prosecutor finds evidence showing that a crime may have been committed and that the respondent is less likely responsible. So what is the most appropriate action to do by the prosecutor? Oh, may evidence na talagang na-establish yung reasonable certainty. Tapos, nandun na talagang assume doon na the respondent is probable guilty thereof or dun sa bagay na yon. So, tama. The next thing to do is to file a information sa court. Trabaho kasi yun ni prosecutor. Okay? Next. So, why is a PI or preliminary investigation considered an important safeguard in CJS? Alpha, it allows the prosecutor to determine penalties. Bravo, it guarantees acquittal when evidence is weak. Charlie, it replaces the need for a court trial. Or Delta, it protects individuals from unfounded and malicious prosecutions. Okay? Very good. Karamihan ang sagot is Delta. Yun po talaga siya. Kaya nga, kung wala namang basis, bakit magpapile ng information sa korte? Pag alang basis, hindi tuloy ang kaso. Okay? Mag-extend lang ako saglit. Nagpaalam naman ako kay Ma'am RB. No? Tapusin lang natin kasi nasa 65 naman na tayo. Or 60, yeah, 65. So, next, a respondent refuses to submit a counter affidavit despite being given an opportunity to do so. So, what is the likely consequence to happen or mangyayari? Wala naman pala siyang sinabit na counter affidavit within 10 days upon nang ma-receive na yung subpoena na nilalaman doon yung complaint ni complainant. Anong gagawin ngayon? The prosecution may resolve the case based on the evidence presented by the complainant. Bravo. Ma'am, ano lang po ako, extend lang po ako ng konti na. Okay lang. Sorry, mama. The information will be automatically filed by the prosecutor. Or Charlie, the respondent is automatically guilty. Or Delta, the prosecution loses jurisdiction over the case. So sabi nyo nga, anong usapan doon? Alpha Bravo. Nasa may ano pa lang tayo, warriors ha? Nasa may counter affidavit process pa lang tayo. Wala pang usapan dyan na merong na-establish na reasonable certainty of conviction o may nakitang prima facie evidence. Wala ko sinabi sa tanong ko dyan. So, very good. Ito yung alpha. Ano sabi natin doon? Submit ng counter affidavit. Binigyan ka namin ng 10 days. O di magpo-proceed kami. I-resolve namin yun. Ay wala kang sagot eh. Binigyan ka na nga ng opportunity to be heard, di ba? O yan, alpha yun. Hindi ako nagagalit, nag-explain ako. Kaya tumatawa na naman kayo dyan, kayo talaga. Na-explain ko lang. Yun talaga yung process, okay? Next. The following are the rules of the courts in CJS except ensure the protection of the rights of the victim, grants bail to the accused if qualified, conducts arraignment and plea, Delta conducts pre-trial. O, alin ang naiiba, warriors? Alin ang naiiba? Hala, bakit ay? Kayo naman, tingnan nyo mabuti. Ano ang hindi role ng korte?
dinidetermine yung guilt and innocence ni accused. So, ang pinakabida during court pillar na, si akusado. Si victim natin, di ba, forgotten party nga yan. Hindi naman sa dinidisregard, pero yung bill po, natural korte yung magagrant dyan, sila yung maglalagay dyan, magsiset ng ano kung magkano, di ba? At kung paano form mo pwedeng gamitin or gawin yung manner mo ng pagpapiansa for your temporary liberty. Yung arraignment, ginagawa yan, diniscuss ko pa nga sa inyo yan eh. Yung plea o katapos ng arraignment, tatanungin ka anong i-enter mo, guilty or not guilty. Pero yung pre-trial, ginagawa after arraignment. Yun lang alpang hindi. Okay? Next. The complaint shall be filed in the prosecutor's office while the information shall be filed in the... Oh, anong sagot? Very good. Hindi ombudsman, hindi court of appeals, hindi rin Supreme Court. Sagot is alpha. Very good. Basic rin kasi yan. Next. A person is charged with a crime punishable by 4 years of imprisonment by 4 years of imprisonment, which court generally has jurisdiction over the case? MTC, RTC. MTC, RTC. Maximum of 4 years of imprisonment daw. Pag ganun, dito tayo sa MTC. Kasi ang jurisdiction niya is mag-cater or mag-cater or mag-try ng cases ng imposable penalty is 6 years below. So, 4 years pasok kaya MTC yan. Hindi naman din kasi trial court ang Court of Appeal sa Supreme Court, review court yung dalawa, di wala kayong karapatan sumagot ng alpha sa delta. Okay? Next. A case decided by a lower court is elevated to a higher court. Oh, doon pa lang alam niyo na yung sagot. For review through an appeal, what type of jurisdiction does the higher court exercise? Regional, exclusive, concurrent, appellate. Okay, very good. The answer is appellate court. Alam naman natin pag concurrent jurisdiction yan. These are the courts or the quasi-judicial bodies na may authority na mag-cater, di ba? Ng sinasabi natin ng mga cases na pwedeng i-file sa different quasi-judicial bodies or court, mapa-regular court. No? Regional jurisdiction, alam naman natin yan. Exclusive, example natin is the Court of Tax Appeals as well as the Sandigan Bayan. Sabi ko nga sa discussion ko sa inyo noon. Next, a citizen files a petition directly before a court that is authorized by a law to hear the case for the first time. What type of jurisdiction is being exercised? Keyword, hear the case or try the case for the first time. Okay? Wala namang iba, kundi alpha or original jurisdiction. Okay? Kaya yung MTC, RTC, lahat yan may original jurisdiction na tinatawag natin. Graft and Corrupt Practices Act by approving payments for projects that were never completed. Which court is most likely to have the jurisdiction over the case? Charlie Delta. Alam natin, case yung MTC sa RTC dyan. Charlie Delta. Very good. Trabaho yan ng Sandigan Bayan. Violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung mga yan, yung sinasabi natin, Sandigan Bayan po yan. Next, which case described the jurisdiction of a Sharia court? Alpha, corruption case against a mayor who is a Muslim. Bravo, a murder case involving a Muslim accused. Charlie, a dispute involving marriage between Muslims. Delta, a tax evasion case involving a businessman who is a Muslim. Alang malilito. Tingnan nyo mabuti. Tinatanong natin ano yung jurisdiction ng Sharia court. O, porket ba may Muslim yung mga choices natin, yun na may sasagot. Yung alpha, walang jurisdiction yung Sharia court dyan kasi magpo-fall to under criminal case. So, criminal jurisdiction ang meron dyan. Papasok yan sa may mayor pa. Sandigan Bayan yan. Same goes dito sa Delta. Nagka-tax evasion. Court of Tax Appeals ang may trabaho niyan. Hindi trabaho yan ng Sharia court. Bravo, Charlie. Better. At least nagkaintindihan tayo. Yan. Tandaan nyo, ang sinesettle na dispute at tinatry doon is yung mga conflict or disputes ng violation ng kanilang Muslim laws. Like example, involvement nila sa
polygamous marriage. O yan, Charlie yan. Pero yung Bravo, criminal jurisdiction yun, magta-try din sa criminal court. O, ito, matic to murder yan, RTC yan. Hindi Sharia. Clear tayo doon? Pasuyo nga ako ng responses nyo kung naintindihan. Okay, very good. The next, last 4 na lang po. A suspect was recently arrested and is awaiting trial. Which agency is primarily responsible for the custody and management of the suspect? Alpha Bravo? Huwag kayo malilito. Ang term lang na nagamit is suspect pero meron na pong nag-aantay siya ng trial. Very good. That's the trabaho of the BJMP. Okay, not the Bucor kasi detention. Pero kapag commitment na yan, service of sentence, sabi nga natin, talagang lalo ko pang 3 years and above yung imposable penalty, papasok si Bucor. Pero as prescribed by the law, pag yan ay awaiting trial, nag-aantay ng final judgment, ongoing investigation, detainee siya or detention prisoner yan. Pero PDL ang tawag pa rin under the BJMP. Which statement best summarizes the importance of the BJMP and Bucor in the CJS? Alpha, they determine criminal liability and impose penalties. Bravo, they ensure the humane custody, safekeeping, and rehabilitation of persons deprived of liberty. Or Charlie, they investigate crimes and prosecute offenders. And Delta, they serve as an appellate. So, Sinister Valdez, hindi ko alam kung nagtitrip na lang talaga to eh. Okay. Nagalit bigla. Okay. Kasi panay party popper yung sagot niya. So, sige lang, bahala kayo dyan. Pero syempre, thank you dun sa mga sumasagot ha. Yung mga maayos pa talagang kausap. O, shoutout tayo, Mr. Valdez. Ikaw talaga eh. Ikaw naman eh. O, bravo yan. Okay? Alam naman natin yung trabaho nila dyan. Next. Basic question. Which of the following types of jail is not under the BJMP? Yung pasok yung city, municipal and district, bukod tangi yung provincial jail. Very good. Next question tayo. An offender has been convicted by final judgment and sentenced to serve a long-term prison sentence. So yun lang sinabi, long-term prison. Doon pa lang, matik na yun. Short-term, BJMP. Long-term sentence, Bureau of Corrections. Very good. Next. So, why is rehabilitation considered an important role of corrections? What's the purpose? Yes, for their reintegration. Yung rehabilitation, ang kasunod yan, reintegration, kaya to prepare them for their successful reintegration in the community. Okay? That's the end of my discussion. Maraming salamat sa inyo. Praying